Hello, magandang araw po sa ating lahat. Muli po nagbabalik ang inyong lingkod at sa video po na ating ibabahagi ngayon ay ito po ay mula sa SMN9 News na kung saan ay binahagi nila yung tungkol sa pagkaka-contempt dito kay Director General ng PDEA dati na si Wilkins Villanueva, na kung saan ay ito nga medyo nakaka-insulto yata ito sa hanay ng mga ating mga dating mga namumuno sa ating bayan, lalo na sa kapulisan. At ito nga nagkaroon ng medyo nag-react itong mga 61 official ng AFP at PNP na parang hindi naging tama ang trato na ginawa dito kay General Villanueva. So sundan natin ito at panoorin natin. At ito ay kaugnay ito sa sinasagawang Quadcom hearing na siyang tinutumbok dito ng taga-SMN9 na ito, na talagang umaabuso itong mga congressman na ito na siyang nagsasagawa ng investigasyon hinggil dito sa kinasasangkutan ni dating PDEA Director Wilkins Villanueva. So bago po natin ipagpatuloy ang ating pagbabahagi ng video na ito, kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa ating channel, pindutin lang ang subscription button kasama ang notification bell kung nais mong maging bahagi ng ating mga ina-upload na video dito sa channel na ito. So, sundan po natin at panoorin natin ang kabuuan ng video na ito na ating ibabahagi dito sa channel na ito. Para kay former PDEA Director General Wilkins Villanueva, ang PMA Maringal Class of 1988. At sabi dito, partner, sa kanilang manifesto na pirmado ng 61 na mga retiradong opisyal ng PNP at ng AFP, paano na lang daw ang kapakanan ng mga ordinaryong Pilipino kung mismong dating nagsilbi PMAer, dating nagsilbi sa PDEA, ang ginaganito ng House Quadcom Committee. Saad pa dito sa Facebook post ni former PNP Chief Junardo Carlos, nakita raw natin nung nakaraan kung gaano ka-abusive ang isang dating kalaban ng gobyerno na naging congressman ng party list na ipa-contempt ang isang decorated na anti-drug operator at public servant sa loob po ng 38 taon. Di ba ito? Nagtatanong na ngayon ng taong bayan. At ang challenge ngayon sa mga retired and active military officers, napakalinaw po ng napakasakit at puno ng emosyon na inihayag ni PMA Class 1982 at retired Marine General, Marine Major General Orlando De Leon. Inihihian po at binabastos ni Paduano ang libingan at puntod ng mga totoong bayaning mga pulis at sundalo sa kanyang pagpapakulong at pag-abuso sa poder, Boss Daga. At nakakabahala yan sapagkat sino po ang nagkakanlong kay Paduano aside kay Akop at sa Congress? Ano po mga krimen niya? Mga pinagpapatay nila, pinag-a-ambush nila. Nagpasori ba ito? Naabsuelto ba ito? Na-amnesty ba ito? These are gray area. 22 PNP, 22 police ang namatay. Di umado doon sa kay Paduano na yun, sa issue nila. Iyon, isa pa yon. Para sa kanila ay parang hindi patas ang isinasagawa nila at sinasamantala nila ang kanilang katungkulan bilang mga kongresista. At kasi ang tinitingnan nila yung walang pakundangan na pagko-contempt dito sa mga ganitong opisyal na wala namang sapat na basihan o walang ebidensya na inilalatag, kunit biro mo naman kasi at ikukulong ka nga naman, ganun-ganun na lang. So medyo nagre-react itong mga ilang opisyal ng PNP at AFP na talagang nagpahayag ng kanilang mga opinyon at komento alinsunod sa nangyayaring ito na kinasasangkutan ni Director General ng PDEA dati na si Wilkins Villanueva. War on drugs si PRRD, katulad ng sinabi ng ng isang kongresista dyan na budol daw. At may malala pa siyang sinabi, I will identify him. Sige. Iwan ko bakit naging police general at naging abogado to si Akop. Tinawag niya na Grand Criminal Enterprise ang war on drugs ni PRRD at isa daw na Grand Criminal Conspiracy against the Filipino people. Linyada ng CPP, NPA, NDF yung kanyang ginagamit. Talaga? Linya ng CPP, NPA, NDF, ang line na yan na binabanggit ni Congressman Akop na dating general sa police at naging abogado pa at nagpapakilalang investigador at ang hindi niya lang idinagdag ay siya involved sa Coratong Baliling, yung hindi dinagdag niya. Sabi niya, ako'y abogado.
investigador. Pero dapat dinagdag niya. Kuratong baliling. Yan. So it Dapat means, din- Sino Si Akop. it means to say ka, Eric, na itong kongreso natin ay infested na ng CBP-NPA. Kasi At- yung mga lumalabas sa bibig ng kahit yung mga dating Yun. pulis, parang ito yung salitain. Propaganda ng mga, line mismo ni Joma Sison yan. Di ba? Ang line na the grand conspiracy of criminal syndicates pretending to be war on drugs at ang pagtawag sa war on drugs ni Pangulong Duterte as the grand criminal enterprise, linyada ng CPP Central Committee yan sa propaganda Correct. na binibitbit ni Akop at pinapalakpakan ng mga hilaw na komunista at ng kanilang mga sabotahero sa pangunguna ni Paduano. Ayun. At ginagamit nila ito ngayon sa propaganda para i-malign, pakasamain ang imahen ni Vice President Sara Duterte at ang legasiya ng decisibo at malakas na pamumuno ni Rodrigo Duterte. Saan ba dati ito si Akop para kay Eric? Si Akop naman, sila ang enablers. Hindi yung sa PNP, Naging CIS, CIDG, CIDG. superintendent, ano to eh? Naging commander ng CIDG. Naging general, hindi ko alam kung nag-2-star general siya, pero ang alam ko, Brigadier General. Brigadier General. And then siya noon ay nag-resign sa panahon ni Ramos kasi itong Kuratong Baliling na rub-out case na kanilang niratrat ang mga kriminal na ang may alaga, pulis din. So para mawala ang mga ebidensya, ang isa dyan senador involved, nagtumatakbo, yung author ng Joint Resolution in House Senate number 10. Kung bakit may liquidation by certification. Parang kilala ko yun Oo, yung senador. ganito buhok nun eh. Naniniwala yun. ba kayo? sige. Mga partner, kayo ba kayo naniniwala na kapag ang isang tao ay magaling magbintang, most likely siya yung tinuturo niya yung sarili niya. Totoo Sabi nga yan. niya, sa tuwing tumuturo ka ng isa, yung tatlong daliri nakaturo din Exactly. sa'yo. Tama. Kayo ba ay naniniwala dyan? Tama ka dyan, Boss Dada. At maganda yung tinura ninyo na binuksan nyo itong talakayan na ito. The real grand conspiracy to destroy the Filipino people and our country's democracy and to abuse the process of democratic institutions ay hindi po mga Duterte, kundi ang Kongreso na pinamumunuan ni Martin Romualdez. Yun. And that is the truth. Sapagkat hindi po mamamayagpag itong sila Paduano, sila Akop, itong mga CPP, NPA party list, at ang iba pang mga kagrupo, mga hilaw na komunista, kung walang pumupundo, walang nagpuprotekta, walang kumukumpas, at walang nagdedirect. Yan. Meron akong kukwento. Ngayon daw, ang death anniversary ni Joma Sison. Oo, tama ka. December Saktong dating mo rin. 16. Oh. Yes. Ngayon. At Congratulations. Ay, happy anniversary. Death anniversary. At malamang ngayon ang mga komunista Sorry. at ito po ay hindi po ito lingid sa kalaman ng taong bayan. Naglulupasay po ang mga komunista, ang mga nagpapakilalang hindi kami komunista, hindi kami NPA, nang mamatay si Joma, bumaha ang luha nila sa entablado sa UP. So pagbibigay ng parangal at ngayong gabi ang mga komunistang mga terorista na nagkukunwaring party list ay nandun, nagbibigay pugay sa 1-year death anniversary ni Joma Sison. Kaya pala may concert kagabi. Yes. Sa Malacanang. Parang nagsabay-sabay na sila no? Parang may alliance talaga. Tama yung sinabi mo Oo, eh. alyansa ito ng mga conspirators. Tama si Boss Daday. Yung nagtuturo na gumawa ng masama sa bansa na hindi naman tanggap ng taong bayan, ay siya ngayon ang nabubulgar na gumagawa ng pananabutahe upang makagulo ang bansa, magkaroon ng mga hidwaan pang politika, lumala ang paglaganap ng krisis sa kabuhayan at ekonomiya, at tumitingkad ang mga bangayan sa politika dahil silang may gawa. Bakit? Kapag nangyari po yan, mananatili po ang pagkontrol nila sa poder, at itong mga komunistang terorista ay mananatili po sila na sila ang magmamaniobra ng mga kaguluhan habang nagpapalakas ng armadong puwersa nila. So ulitin ko lang, Jay, Dada and Coach Oli and Master Judea, hindi sila isang grupo. Pero ang may pinakadelikado dyan na nasa bahagi ng alyansa ay ang CPP, NPA, NDF sapagkat may armadong grupo. Yes. Ito si Paduano, hindi. Wala na siyang armado, pero siya ay bodyguard na at bata-bata na mga politiko, kagaya ng barkadahan nila ni Akop. At ang mga hilaw na komunista, pera at pundo ang nagpapagalaw sa kanila para maging bahagi ng sabotahe campaign. Nakakatakot pa dito, no? Hinahayaan ng gobyerno na mabuo at dumami sila diyan sa Kongreso. sa Kongreso. At hindi lang sa Congress, may mga iba pa diyan sa iba't ibang panig ng government. Na samantalang noon nawala naman yan at tinugis nga yung mga yan, nagkaubos-ubos. Pero ngayon sila pa ang mga may
kapangyarihan na magpa-contempt sa isang attorney, Isa pa yan. magpa-contempt sa isang PNP, Sa isang general. sa isang general na samantalang gumawa ho or naging bayani ng bayan natin, naging inilaan ng buhay para sa bayan natin. Nakakaano lang, no, nakakalungkot lang isipin na bakit pinagbigyan ng pagkakataon ng presidente at ng lalo na ng speaker na makagalaw yung mga makakaliwa na yan. Which brings to the question ngayon, Coach Oli, and Master Judea and Boss Dada, ang binanggit ni, ang tinura ni Jay. Ito ba si Karapali Luwalhati o si Paduano ay absuelto na sa mga kasong kriminal na isinampa sa kanya? Walang record kung na-dismiss o hindi. Yan ay tanong natin. Tanong ito, ha? Tanong natin. At kagaya ng tanong kung may 1.8 billion ba talaga? Delikado tayo sa Eric. Na-travel Easy. Yung ano pa yun, with kapag galit ka pa daw, additional, 500K. At Boss Dada, magandang tanongin ito sapagkat ang mga pinatay nila ng mga sundalo at pulis, ang sabi ni Major General Orlando De Leon, Marines, sabi niya, sorry for the word, in English please, kasi may mga nanonood na hindi naman marunong kaagad sa English. So, i-translate ko, inihian. No? Umiihi si Paduano sa puntod at libing ng mga bayaning totoong nagtanggol ng demokrasya, mga pulis at sundalo, sapagkat ang pinakulong ng Tala. PMA Class 1988 yan. Nako, So ang word na ginamit ni Major General Orlando De Leon, retired Marines, Oo. Paduano is making a feast, feasting on. Iniihian niya ang puntod ng mga bayaning sundalo at pulis Ay, na grabe. pinagpapatay nila. That is a very strong message Ay, grabe. coming from retired Major General Orlando De Leon. At nakakabahala yan sapagkat sino po ang nagkakanlong kay Paduano aside kay Akop at sa Congress? Ano po mga krimen niya? Mga pinagpapatay nila, pinag-ambush nila. Nagpasorry ba ito? Na-absuelto ba ito? Na-amnesty ba ito? These are gray area. 22 PNP, 22 police ang namatay, di umado doon sa kay Paduano na yun, sa issue nila. Iyon, isa pa yon. At ang daming pinatay ng NPA nung nasa NPA pa siya at nung nasa RPA ABB sila na dapat mapanagot siya. Lalo na ito pati si Franz Castro. Dahil under appeal siya, samantalang si Pastor Kibuloy ay hindi convicted, may kaso lang hindi makalabas at ang mga ministro ng KOGC. Samantalang itong convicted criminal sa Toro Campo and Franz Castro ay hindi nakukulong at si Paduano na most likely may mga pending criminal cases sa pagpatay sa mga pulis at sundalo, panununog at pangbobomba at hindi inilalantad ng gobyerno ngayon sinong kadler niya. Hindi kaya ka Eric may ex-deal tong mga to? Most likely. Diba? Most likely. Sinong kadler? O sinong kanyang maliban sa kay Martin Romualdez sa House Speaker at kay Akop, sino ang nag-handle sa kanya? Pwede ba ito? Nagtatanong na ngayon ng taong bayan. At ang challenge ngayon sa mga retired and active military officers, napakalinaw po ng napakasakit at puno ng emosyon na inihayag ni PMA Class 1982 at retired Marine General, Marine Major General Orlando De Leon. Inihihian po at binabastos ni Paduano ang libingan at puntod ng mga totoong bayaning mga pulis at sundalo sa kanyang pagpapakulong at pag-abuso sa poder, Boss Dada. Minsan dito sa mga nangyayari ngayon sa ating bayan, kung minsan na nakakalito na talaga. Kasi una-una, ito nga sinasabi nila na ang mga nasa pamunuan ngayon ng ating gobyerno ay itong mga taong ito ay dati ring nagkaroon ng mga hindi magandang background ito. Dahil ito, tulad nitong si Paduano ay isang dating rebelde. At itong si Akop din ay isa ring nasangkot din sa mga ilang kontrobersyal noong panahon na nasa PNP pa ito at nagsanib pwersa itong mga ito at nakabuo ng mga ganitong committee na hindi natin alam kung ito ba ay nagpapagamit din sa mga nakakataas sa kanila. Hindi natin matukoy kung minsan kung sino na ang dapat nating sundan at pakinggan dahil pareho itong naghahayag ng mga katiwalian o anomalya na nangyayari sa ating gobyerno. So kailangan maging mabusisi tayo at alamin ang katotohanan na siya nating nais maihayag dito sa ating ginagawang itong na pagbabahagi ng video dito sa ating channel. Pero ganun pa man, tulad nga ng sinasabi ko lagi na wala po tayong kinikilingan dito at tayo ay nagbabahagi lamang. So yun po, at kung nais niyo pong magbigay opinion o komento o reaction,
at nais nyong ihayag ang inyong mga saloobin, i-comment lang sa comment section sa ibaba mismo ng video na ito. At ako'y nagpapasalamat po sa patuloy nyong panonood, at kung hindi mo pa na-subscribe itong ating channel, i-subscribe nyo na po at para masundan nyo ang mga binabahagi nating video rito. At kung nagustuhan mo rin itong ibinabahagi nating video, i-like mo na rin at i-share para marami po ang makakapanood nito at maibahagi rin natin sa ating kapwa. Hanggang sa muli, marami pong salamat sa patuloy nyong panonood. Mabuhay po kayo and God bless po sa ating lahat.